Police Major General Nicolas Torre III and family. Thank you. Ito ang mga pwedeng mangyari. Merong general na gustong ipakulong ng Senado. Meron namang senador na pwedeng makulong dahil sa kanyang kaso. Ayan ang ating pag-uusapan ngayon. Sino itong dalawang ito? Parehong controversial ito. Ha? Okay? So, pero bagong lahat, huwag niyo kalimutan mag-like, mag-share ng ating mga video dito sa aking mga channel, Mike Abby Opinions, at yung isang channel nating MA Pinoy TV. Ang tinutukoy ko po ay si General Nicolas Torre, Director ng Criminal Investigation Detective Group, CIDG, na gustong ipakulong ng Committee on Foreign Relations ni Senador Amy Marcos, Bato de la Rosa, Cayetano, at saka si Jinggoy Estrada. Yan po yung maingay doon sa unang hearing nila na nanggigigil sa buting general na si General Torre III. Ito ay dahil nga ho sa pagkaka-aresto, hindi sila makamove on until now kay dating Pangulong Duterte. Ngayon, nag-request sila ng isomon, pero pinareview ng Senado sa Legal Department ng Senado ayon kay Escudero. At mukhang ang gustong palabasin si Nicolas Torre ay hindi sakop ng executive privilege dahil hindi siya membro ng gabinete. Parang yung mga cabinet secretary lang ang kanilang gustong kilalanin na membro ng executive allowed sa executive privilege na sinasabi ng Korte Suprema sa unang mga ruling na ito ay karapatan ng Office of the President. Dahil diyan nanggigigil itong grupo ni na Amy Marcos para balikan si General Torre na siyang nag-aresto sa bisa ng warrant of arrest galing sa Interpol kay Duterte. Kaya gusto nilang ito ay isomon, kung hindi ipakulong. Kasi pag sinomot, di dumating ipapakulong. Okay? So yun po yung galaw nila ngayon. Na may balak silang sa susunod na hearing, ito'y mangyari kapag hindi nakipag-coordinate sa komite si General Torre. Pero alam ni General Torre ang kanyang gagawin at hindi naman niyang pababayaan ng Malacanang. Kasi asset ng Malacanang, ng PNP, ng gobyerno, ang buting general na si General Torre III. Di ba? Kaya hindi yan pababayaan. So kung ipapakulong ito ng Senado, kung hindi darating, kung contempt nila, ay palagay ko lalo pang sisikat si Torre. Kasi ang pagpapakontempt naman sa Senado, yan naman ay in aid of legislation lang. Hindi naman hupang habang panahon yan. At saka wala namang kaso yan. Yan pagdisiplina lang sa kailang paniniwala yung authority ng Senado. Mukhang magkakabungguan dito ang Senado at Malacanang sa kailang kapangyarihan kapag tinuluyan nila si General Torre at iba pang opisyal ng ating pamahalaan. Okay? Yan ang malabong gawin nitong si Senator Amy at tingin ko po ay talagang magkakaroon po ng constitutional crisis kapag yan po ay ginawa nila. Lalo na nitong sila Senator Bato. Nako, si General Torre pa naman ang kumbagay isa sa mga kumbaga nagbalik ng dignidad ng ating mga kapulisan dito po sa ating bansa. Kasi nung panahon ni Digong, panahon ni Bato bilang Chief PNP, kung maalala po ninyo, kahit mismo itong si Digong, di ba pinapatawag po sa Malacanang ang mga kapulisan para po sermonan. Ngayon, ang ating pong Pangulo, di ba, talagang kanyang maipagmamalaki ang kanyang mga ininaugurate at mga nakamayan na mga bagong general, mga bagong promoted na mga pulis.
Ito po kasi yung ano, ito po yung napakahirap pong tanggapin para sa kampo ng mga Duterte, sa kila Bato, kila Aimee, dalawang magkasunod na importante na personalidad sa kanilang laban sa politika ang siya pong nahuli ni General Torre. Sinong mag-aakala na ang isang General Torre ang makakapagpasuko kay Kibuloc? At hindi pa man lang nag-iisang taon simula nang mahuli si Kibuloc, eto namang si Digong ay naisuko po sa ICC. Sino mag-aakala na ang isang General Torre ang makakagawa nun? Diba? Ito po unprecedented. Ito po ay hindi usual na nangyayari. Ito po ay hindi po, kumbaga, pangkaraniwan sa ating mga Pilipino na yung mga ganitong napakamakapangyarihan na personalidad sa ating bansa, mahuhuli lamang ng isang General Torre. Diba? Nung mga dati, ang ano natin, yung mga general pa nga ang protektor ng mga kriminal. Ngayon, si General Torre po ang taga-oblo ng mga kriminal na to. Una, yung manyakol. Pangalawa, etong mga nagpagurgur. Etong nagpagurgur sa napakarami nating mga kababayan na naging resulta ng EJK na ultimo mga kabataan, ultimo mga inosente, ay talaga pong nagurgur dahil po sa kanyang napaka-delikadong utos. Diba sino mag-aakala niya na magagawa pala yan, na posible pala yan? Kasi nung panahon ni Digong, ang mga general, diba, sila ang protektor. Ngayon, si General Torre, si Chief Marbil, hindi po uubra sa kanila yung mga ganitong galawan. Kaya palakpakan natin itong ating mga kapulisan. Si General Torre talaga, naku, taas ang aking dalawang kamay, pati dalawang paa. Saludo talaga ako dito sa ating general na ito. Napaka down to earth, napakabait, pero professional. Kapag ikay lumabag sa batas, batas ay batas. Walang pwedeng mas may mataas pa sa batas. Basta si General Torre ang nagpatupad ng batas, yari ka na. Kasi ang batas kay General Torre, yan ang masusunod. Rule of law. Sa kabilang dako naman, na isa rin sa naging aktibo sa unang hearing ay si Senador Jinggoy Estrada, na posible rin namang maaresto ito at mapakulong ulit. Kasi nga po, nabuhay yung kanyang kasong graft-in corruption tungkol sa pork barrel scam sa Sandigan Bayan. Hindi po kasi pinagbigyan nga ng Sandigan Bayan ang appeal for dismiss. Pinadidismiss na kasi ng kampo ni Estrada yung kanyang kaso. Pero hindi po ni-reject, hindi po dinismiss ng Sandigan Bayan. Katunayan, ibinasura ang apila. So, pag binasura, ibig sabihin may nakikitang malaking pananagutan or ebidensya laban kay Senador Estrada. At dahil dyan, pag ganyan na sitwasyon, hindi ko pinangunahan, posible na tuloy-tuloy ang kaso at ang corruption, yan po ay may pagkakakulong. So, pwedeng magkaroon ulit ng warrant of arrest si Estrada katulad ng dati na nakulong na siya at ngayon ay pwedeng makulong ulit. Ayon po sa balita na ating napanood, etong si Jinggoy pala ay convicted na po sa kaso na bribery. Convicted na. So, pwedeng ito inapela pa po nila. Merong Court of Appeals, merong pang Supreme Court. So, kapag po lumabas ang desisyon ng Supreme Court, yung pinakamataas na, kumbaga natapos na sa Court of Appeals, dinala nila sa Supreme Court. Iutos na naman po na itong si Estrada ay kailangan ng hulihin at kailangan na niyang pagsilbihan ang hatol sa kanya na nasa 8 taon hanggang 9 na taon na pagkakabilanggo dahil po sa bribery. At dun sa indirect bribery, parang 2 to 3 years.
Bawat count yan ha. So, si General Torre pa kaya ang huhuli sa kanya. Kasi ako naniniwala din. Katulad ni Sir Mike Abe, parehas kami ng paniniwala na si General Torre po ang pinaka swak na papalit kay Chief Marbil. Kung sakaling si Chief Marbil ay bababa na as PNP Chief. Kasi kung sa achievement, ngayon si General Torre po ang mayroong pinakamagandang achievement na nagawa dahil nahuli po niya, naipakulong niya ang dalawang pinakamakapangyarihang tao dito sa Pilipinas. Kaya etong si Jinggoy, alam ko naman, si Jinggoy naman hindi naman to pumapalagi. Hindi naman to katulad ni Kibulok na ayaw magpahuli, ayaw magpakulong. Si Jinggoy, nakita natin in the past na siya pa mismo ang nagsusuko sa kanyang sarili at ayaw niya na kumbaga makita pa siya ng kanyang mga anak na hinuhuli. Kumbaga siya, ginagalang niya ang proseso ng batas. Ginagalang niya ang kung ano yung pinag-uutos ng korte. Yan naman ang kagandahan dito kay Jinggoy. Pero yun nga, nakita kasi natin ang kanyang panggigigil dito kay General Torre at sa iba pang mga tauhan ni PBBM. After po nung kanyang panggigigil na yon at lumabas na itong balita na binasura po ng Sandigan Bayan ang kanyang request na mabasura ang kanyang kaso, natahimik talaga itong si Senator Jinggoy Estrada. Ala na nga sa balita. Hindi na nga natin naririnig ang kanyang pangalan sa mga balita at hindi na rin natin siya naririnig na nagko-komento sa mga nangyari. Katulad nito, nakarang hearing, hindi natin siya nakita na dumalo kahit na online, wala po. So, tignan natin at sana di ba, maging matiwasay ang lahat sa Senado at wag nilang gipitin itong si General Torre dahil napakaraming Pilipino po nagmamahal kay General Torre. Lalo na ang mga kababayan natin na sumusuporta kay PBBM. Napakalaking tulong po sa good governance at sa pagpapatupad ng batas sa pamumuno ni PBBM. Napakalaking tulong nitong si General Torre. Talagang ito ang isa sa mga matatawag nating cream of the crops. Talagang ito yung matatawag nating pinakamagandang ani ng PNP dahil po sa pinakitang angking tapang, paninindigan. Grabe talaga ito si General Torre. Kaya po yung kanyang promotion na yan ay very well deserved. At tayo po ay natutuwa na ngayon po ang PNP po ay ibinangon ng isang General Torre sa pakikipagtulungan na rin itong si Chief Marbil. Ibinangon nila ang dignidad ng mga kapulisan na noong panahon ni Digong ay minantsahan niya ang uniforme ng mga dakilang tagapaglingkod. Kaya sana po ay suportahan natin si General Torre sa lahat ng kanyang mga ginagawa. Dahil ito po, itong taong to, nung nakausap ko po ito po ay aking nakaharap, siya po ay aking nakamayan. Wala po itong ibang kumbaga gustong gawin kung hindi ipatupad lamang ang batas. Laging nasa taas. No one is above the law at laging rule of law ang mangingibabaw. At kung inyong mapapansin, mula nang pumutok yung pagkakabasura ng apela ni Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan sa kanyang kasong graft and corruption, bigla siyang natahimik. Wala tayong gaanong naririnig tungkol doon sa investigasyon sa Senado. Pero nung wala pa yan, active siya lalo na online. Galit na galit siya at nanggigigil siya kay General Torre at iba pang mga taga-Malacanang. Dahil ang turing nila ay parang mali daw yung pagkaka-aresto at hindi nabigyan ng tamang proseso at pagkakataon si Duterte. Ay dahil nga nabuhay yung kaso niya na hindi pa pala tapos yan. Akala natin tapos na yan doon sa unang ibang kaso pala yun. Iba pala itong kasong ito.
yung palang na-dismiss nung una, iba yun. Kaysa sa dito sa, meron yatang involved na parang daang-daang milyon na pork barrel scam na Napolis case pa rin. Panahon kay Napolis yun Ay, nako. So, sino ngayon ang makukulong? Pag si Torre ay pinakulong ng Senado, okay, ilang araw lang yan. At saka, hindi pa natin alam kung mangyayari. Dahil maaaring contempt lang yan kung hindi darating sa hearing. Pero itong si Estrada, ay kung makukulong dahil sa warrant of arrest, kung sa oras na ilabas ng Sandigan Bayan, abay panibagong sino ngayon ang may ipit? Pag ikaw kasi nakulong dahil sa kasong graft and corruption, medyo matagal-tagal ang pagkakakulong yan. Hindi katulad ng contempt sa sa Senado, Kongreso, pinakamatagal yan or hindi tatagal yan. Baka isang linggo, ilang araw lang tapos na. Kasi naman ay dahil lang sa hindi pag-attend. Okay, hindi naman korte ang Senado, so hindi criminal. Hindi ka pwedeng kasuhan ng kriminal, hindi ka may tuturing na kriminal pag ikaw ay kinontempt nila. Dahil pag disiplina lang yon o policy, kapangyarihan ng Senado at Kongreso kapag hindi ho nakikipag-coordinate sa kailang hearing. So sino ang pwedeng makulong? Si Torre o si Estrada? Ayan ang mga nangyayari ngayon. Kakaiba Ibang-iba talaga sa iba ang mga nangyayari ngayon. Okay? Ano po ang inyong masasabi niya? Reaksyon. Tama ba yung gagawin ng Senado na parang sabi nila si Duterte hinaharas o si Duterte, dating Pangulong Duterte hinaras ng gobyerno, pero ngayon ang kailang ginagawa kahit na merong executive privilege ay mukhang kanila namang pibiktimahin o gustong iharas ay yung PNP or military dahil gustong palabasin hindi member o hindi sakop ng executive privilege. O ano mangyayari ngayon? Pero sa akin pong pananaw, observation, opinion at analysis dito, pag ginawa nila na si Torre, General Torre ipinakulong o kinontempt nila, lalo pong sisikat niyang mamang yan. Lalo pong magiging controversial yan. Dahil haharapin naman yan, hindi naman aatras yan. Okay? Dahil ang isang direktor ng CIDG katulad ni Torre na marami ng pinatunayan na sumusunod sa batas. Especially sa pagkakahuli kay Kibuloy, pagkakahuli kay Duterte at kung sino-sino pang may mga kaso na ang CIDG ang nag-ooperate ng pangapaghuli kapag mayroong court order sa iba't ibang lugar sa ating bansa, hindi yan aatrasan yan. Kaya magiging makulay. Kaabang-abang ito. Okay? Yan ang aking observation at pananaw daw yan. Pag ginipit si Torre, lalo sisikat yung mama. At hindi naman aatras yan. Haharapin yan kung ano man ang inyong hamon. Sanay yung mag-file ng mga kaso, sanay ding mag-imbestiga, at sanay ding humarap yan sa malaking politiko. Ano mang grupo ang pinanggagalingan. Ibang klase ho yung General Torre III. Kayo, ano inyong masasabi? At ako'y naniniwala na kapag nangyari yun, mas maraming susuporta kay Torre. Mas maraming maniniwala at susuporta sa Executive Department at sa kay General Nicolas Torre kapag yan ay ginawa ng ating iilang mga senador, sabi nga ng Senate President. Any reaction, comment, palaya po kayo. Please like and share ng ating mga video. Isa pa po, ito nga si Senator Amy, hindi niya pwedeng pilayin ang PNP, lalo na ang CIDG. Nakita natin napaka-versatile nito nga si General Torre. Ultimo itong mga kontrabando na nasabat dyan po sa may Bulacan, meron din dito sa Manila. Si General Torre din ang naging kumbaga yung operasyon na yon. Napaka-versatile nitong si General Torre. Lahat, hindi lamang sa mga VIP na mahuhuli, hindi lamang sa kumbaga mga iba't ibang krimen. Meron pa nga ako isang nakitang video nito. Merong na-snatchan, merong snatcher o nanakawan doon sa may opisina ng CIDG. Isa siya sa mga rumesponde. Imagine niyo po, 10 oras ng gabi, merong humingi ng tulong. Si General Torre talagang siya, isa sa mga rumesponde. Para po tulungan yung isang nagreklamo na siya ay nanakawan. Ganyan po katindi ang ating General Torre. Wala tong sinisino. Kahit sinong mamamayan, humingi sa kanya ng tulong, hindi po nito ini-snub.
hindi po niya pinagsasawalang bahala. Basta humingi sa kanya ng tulong, tutulungan niya. At kung meron man lumabag sa batas, kanya rin pong ipatutupad na ito ay mahuli. Katulad na lamang nitong mga nakarang araw, ang mga vlogger po ay pumunta sa kanyang opisina dahil meron pong isang vlogger, from Masbate daw po ito. Biruin nyo, inuutos sa mga gumagamit ng pulburo na ito daw pong si Mima Alicia ay gawa na masama. Ngayon, itong si Mima ay nasa Maynila po at humingi ng tulong kay General Torre. Hindi po nagdalawang isip si General Torre na tulungan si Mima Alicia. Kumbaga, ito yung katotohanan ngayon na meron na po talagang masasabi mo na masasandalan ng mga Pilipino sa oras ng kanilang kagipitan. May masasandalan ng mga Pilipino sa oras na meron pong mang-api sa kanila. Sa pulis ka lumapit. Ito na yun. Ito na yung panahon na yun na masasabi natin na talagang ang mga kapulisan ay binabantayan ang mga mamamayan. Hindi katulad nung panahon ni Digong. Nakakatakot po. Nakakatakot. Kasi kahit yung mga matitino po, nagiging masama. Bakit? Dahil sa quota system. Marami pong demonyo itong si Digong noong siya ang presidente. Grabe ang sama nitong taong to. Nasanay kasi si Digong sa yung galawang sindikato. Nasanay kasi siya diyan. Kaya nga ginawa niyang chief PNP itong si Bato at eventually ginawa na ring senador kasi nga po, 'di ba, para mapangalagaan ang kanilang mga operasyon noong sila ay nasa Malacanang. Nakikita naman natin ngayon na yan po ang nagiging silbi ng pagiging senador ni Bato, ni Bongo at ni Robin Padilla. May tagapagtanggol ang mga Duterte doon po sa Senado. Matataas na pwesto pa rin po sa gobyerno yan. Kahit nasabihin nating mga bubugok-bugok yan, mga senador pa rin yan. Diba? Lalo na si Robin Padilla na talaga na mga dedicated ang kanyang pagiging senador kay Digong at hindi po sa taong bayan. Kaya ngayon, darating na 2025, itong mga senador na ito na maka-Duterte, wag na po nating iboto. Kasi magiging sakit lang po ng ulo yan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga ako, sabi ko rin, si General Torre, kapag siya nag-retire, kumandidato na siyang senador. Kasi, grabe, ibang klase to. Mas matindi pa kay Panfilo Lacson etong si General Torre kapag ito ay naging senador. At suportahan po natin ang ating General Torre sa lahat ng kanyang mga gagawin, sa mga future endeavor niya. Suportahan natin, talaga pong tutukan natin ang lahat ng kanyang mga ginagawang good deeds. Dahil yan po ang nararapat sa isang pulis na katulad ni General Torre na talagang nasa puso at diwa ang paglilingkod sa taong bayan. Wala pong sinisino, wala pong sinasanto, talagang rule of law lamang ang mamumutawi at siyang mangingibabaw sa bawat kilos ni General Torre. Kaya nako sa mga senador po dyan na nagbabalak na si General Torre po ay gipitin. Naku, wag na po kasi yan po ay talagang merong magaganap na crisis. Hindi man constitutional crisis, pero sigurado ko mayroon pong mga taong bayan na hindi po magugustuhan. Napakarami ang hindi magugustuhan ang inyong balakin na ipakulong si General Torre sa Senado. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Congratulations General Torre. Ilang beses na natin siya na-congratulate sa lahat ng kanyang mga ginagawa. Kaya ngayon po another bonggang congratulations po ulit General Torre. Ingat po kayo sa lahat ng inyong gawain. Mama chup chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po sa video ni Sir Mike Abe na ating nireaksyonan. Bye-bye!